Unsaid PH. Magandang gabi po sa Unsaid PH at sa inyo pong lahat na nakikinig, mga kaibigan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nico. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan, pati na rin ang eksaktong barangay. Kasi kahit matagal na to, may mga tao pa ring ayaw balikan yung nangyari. Taong 1998 po noon sa isang liblib na bayan sa lalawigan ng Quezon. Hindi siya yung Quezon City. Ito yung Quezon na puro nyog, palayan at makakapal na talahib sa gilid ng kalsada. Kapag gabi, parang mas malakas ang huni ng kuliglig kaysa sa boses ng tao. Nung mga panahong yun, 22 lang ako. Nagtatrabaho ako bilang kahera at tagabantay ng maliit na ukay-ukay sa palengke. Hindi pa uso ang mga mall sa amin. Isang mahabang hilera ng tindahan, mga yero ang bubong at kapag umuulan, parang drum ang tunog sa ibabaw ng ulo mo. Doon ako halos tumira sa ukay. Doon ako kumain, umiyak, tumama at natutong magbilang ng barya ng hindi tumitingin. Mahina ang kita sa amin pero kapag ukay-ukay, may swerte. May araw na may bibiling 5 piraso. May araw na 1 sando lang. Pero may araw din na may darating na customers na parang hinila ng kapalaran. At nagsimula ang lahat sa isang pares ng sapatos. Normal ang buhay noon. Gigising ako bago mag-alas 6. Mag-iigib sa poso, malamig pa ang tubig, parang kinukurot ang balat. Lalakad papuntang palengke, tatawid sa maliit na tulay na kahoy, tapos dadaan sa mga nagtitinda ng isda. Yung amoy, malansa, maalat, nakadikit sa ilong kahit maghugas ka na. Pagbukas mo ng ukay, unang-una kong ginagawa, binubuksan ng bintana kahit maliit lang. Ayoko ng kulob na amoy tela, amoy lumang aparador, amoy pawis na hindi mo alam kanino galing. Ang may-ari ng ukay-ukay namin si Aling Lita, isang byuda. Matalas magsalita pero hindi naman masamang tao. Ang sabi niya sa akin, "Nico, bantayan mo lang yan. Pag may customer, ngumiti ka. Pag may nagnakaw, sumigaw ka. Pag may naloko ka, huwag kang iiyak sa harap nila." May kasama rin akong isang staff, si Mercy. Mas matanda siya sa akin ng konti, tahimik at laging may dalang maliit na supot ng asin sa bulsa. Akala ko noon, pampaswerte lang. Yun pala, may dahilan. Sa palengke, magkakakilala halos lahat. Yung tindera ng gulay, si Aling Belen, laging may dalang walis tingting. Yung karnehan, si Mang Turing, laging namumula ang kamay dahil sa dugo. Yung manong sa tricycle, si Buyet, laging nakaupo sa bangko sa tapat, nagkakape sa baso na may bakas ng kape sa gilid. Payapa ang araw-araw, paulit-ulit, parang kayang hulaan ng katawan ko ang susunod na oras. Hanggang sa isang hapon ng Hunyo, yung panahon na malagkit ang hangin kahit umuulan, yung araw na parang mabigat ang langit pero ayaw bumuhos. May dumating na bagong salta sa palengke. Hindi siya nagbenta ng gulay o isda. Hindi rin siya nagbukas ng tindahan. Wala siyang kariton. Isang tao lang siya na bigla na lang palaging nandiyan. Una ko siyang napansin dahil sa amoy. Hindi amoy pawis, hindi rin amoy yosi. Amoy parang basang lupa na hinalo ng lumang bakal. May halong malansa pero hindi isda. Parang dugo na natuyo tapos nabasa ulit. Nakatayo siya minsan sa tapat ng ukay, nakapamaywang. Minsan nakaupo lang sa bangko, nakatingin sa malayo. Payat, maputla, at parang laging basa ang buhok kahit hindi naman umuulan. Mahaba ang kuko. Hindi sobrang haba na parang artista, pero yung tipong mapapansin mo dahil parang mas matalim kaysa normal. Ang pinakakinakatakutan ko, yung mata niya. Hindi siya yung literal na kumikislap, pero may kakaiba siyang tingin. Parang hindi siya tumitingin sa tao, kundi sa loob ng tao.
Kapag nahuli mong nakatingin siya, hindi iiwas. Tititigan ka niya handang ikaw ang unang bumitaw. Isang araw, tinanong ko si Mercy, "Sino yun? Bagong lipat ba?" Hindi agad sumagot si Mercy. Parang nilunok muna niya ang laway niya. "Huwag mong masyadong titigan, Nico. Iwasan mo yan." "Naku, Mercy, tao lang yun." "Hindi ko sinasabing hindi tao. Sabi niya mas mahina pa sa bulsong. Pero may mga taong hindi dapat pinapansin." Tumawa ako ng konti, pero hindi ako komportable. "Ano yan? Pamahiin na naman?" Hindi na siya sumagot. Hinawakan niya lang yung supot ng asin sa bulsa niya, parang sinisiguradong nandun pa rin. Kinagabihan, pauwi na ako. Dumaan ako sa tindahan ni Aling Belen. May binili akong sibuyas at tuyo. Napansin niyang nanginginig ang kamay ko sa pagbabayad. "Ano, iho? Parang may kabigatan ka." Wala akong balak magkwento pero lumabas na lang. "Aling Belen, may lalaki pong palaging nakatambay sa ukay. Ang bigat ng tingin." Napatingin siya sa paligid, parang ayaw marinig ng iba. Lumapit siya. "Huwag mong sasabihin sa iba na napapansin mo yun. May mga mata na pag binalikan mo, sinusundan ka kahit nakapikit ka na." "Ha? Ano pong ibig niyong sabihin?" Umiling siya. "Hindi lahat ng bagong salta, bagong lipat. Minsan, bagong gising." Nakibahan ako. "Bakit po? Sino po ba siya?" "Hindi ko alam, pero yung amoy niya, amoy ilalim ng lupa." Tapos bigla siyang dumukot sa bulsa ng apron niya. Inabot sa akin ng isang pirasong bawang. "Ilagay mo sa bag mo, hindi masamang mag-ingat." Hindi ako naniwala ng buo, pero kinuha ko. Kasi sa probinsya, kahit gaano ka modern, may parte pa rin ng utak mo na marunong matakot sa dilim. Isang linggo ang lumipas. Dumami ang customers. May dumating kaming bagong bale ng ukay galing Maynila. Mga jacket, pantalon, dress at kung ano-ano. At may isang kahon ng sapatos. Hindi ako sapatos expert, pero alam ko ang kalidad kapag nahawakan ko. Nang binuksan ko ang kahon, may tumambad na itim na leather shoes, pambabae. Makinis pero hindi mukhang bago. Parang naalagaan. May konting gasgas sa gilid pero eleganting tignan. Ang kakaiba, mabigat siya. Hindi dahil sa material, kundi dahil sa pakiramdam. Parang may laman na hindi mo nakikita. Pag-angat ko, may sumingaw na amoy. Mas malakas kaysa sa normal na amoy ukay. Amoy lumang aparador, oo. Pero may kasamang amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy basang buhok, amoy kandila, amoy metal. "Nico, ayos lang?" tanong ni Mercy. Kita siguro niya na napatigil ako. "Ewan ko, ang weird ng sapatos na to, ang bigat sa kamay." Lumapit siya. Hindi niya hinawakan agad, tinitigan niya lang. Tapos napansin ko kumunot ang noo niya. "Huwag mo munang ilabas." "Bakit?" "Basta, huwag muna." Bago pa ako makasagot, may boses sa dinaraanan. "Magkano yan?" Napatayo ang balahibo ko kasi kilala ko ang boses kahit hindi ko pa siya nakita ng harapan. Yung bagong salta, nandun siya sa pinto, nakasandal parang matagal nang nakikinig. Hindi ko narinig ang yapag niya. Pinilit kong ngumiti. "Ah, alin po?" Tumuro siya, direkto sa kahon, direkto sa itim na sapatos na hawak ko. Yung sapatos, iyan ang hinahanap ko. May paraan siyang magsalita na parang hindi tanong, parang utos na kalmado. "Bagong dating po to, hindi pa po napepresyuhan." Lumapit siya, dahan-dahan. Ang tunog ng tsinelas niya sa sahig parang basang goma. "Nico," bulong ni Mercy sa likod ko, "huwag mong ibigay." Pero hindi ko mabitawan agad. Parang akong na-hypnotize sa tingin ng lalaki. Hindi siya nakangiti pero parang may alam siya na hindi ko alam.
Inabot niya ang sapatos. Nung nagdikit ang daliri namin sa leather, nanlamig ang kamay ko. Yung lamig na parang galing freezer. Naramdaman ko na parang may dumaloy na kuryente papunta sa braso ko. Napabitaw ako. Nahulog ang sapatos sa sahig. Hindi malakas ang tunog, pero sa tinga ko, parang may kinalabog sa loob ng dibdib ko. Yumuko siya, dinampo ng maingat, parang mahalaga. Inamoy niya. Oo, inamoy niya yung sapatos. At sa isang iglap, nagbago ang mata niya. Parang may kumislap na hindi ilaw. Parang gutom. Magkano ulit? Hindi ako makasalita. Si Mercy ang sumagot, nanginginig ang boses. Hindi po yan for sale. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tumingin kay Mercy, tapos sa akin. Lahat for sale. Sabi niya, kung alam mo lang ang presyo. Umalis siya, pero bago lumabas, lumingon siya sa akin. Huwag mong isuot, sabi niya, halos pabulong. Kapag sinuot mo, babalik sa iyo ang daan. Hindi ko agad naintindihan, pero yung huling salita niya, daan, parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Pagkaalis niya, halos sabay kaming naupo ni Mercy. Para kaming nawalan ng lakas. Ano yun? Tanong ko, halatang nanginginig. Tinakpan ni Mercy ang bibig niya, parang pinipigilan ng sariling magsuka. Nico, hindi dapat tumating yung sapatos. Ano bang meron sa sapatos? Hindi siya sumagot agad. Kinuha niya yung asin sa bulsa, binuksan, tapos binudburan niya yung kahon, pati sahig. Nakakahiya, baka may customer. Wala akong paki, sabi niya. Ngayon lang tumapang ang boses. Mas nakakahiya kung may mawala sa atin. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ang lamig kahit hindi naman malamig ang panahon. Parang may hangin sa loob ng buto ko. Pagdating ko sa bahay namin na kahoy. Amoy usok dahil sa kalan. Sabi niya, pampainit daw ng katawan. Nay, may kakaiba sa palengke. Hindi na ako nakapagpigil. Kinuwento ko ang lalaki, ang sapatos, ang babala ni Marcy. Tahimik si nanay. Tapos tumingin siya sa akin, seryoso. Anong itsura ng sapatos? Tanong niya. Itim po. Leather. Pambabae. Parang pangsayaw. Napabuntong hininga siya. May lumong kwento ang lola mo tungkol sa sapatos na galing sa patay. Ha? Ukay-ukay, di ba? Minsan galing sa mga namatay yan. Minsan galing sa mga nawawala. Umiling siya, dahan-dahan. At may mga gamit na may nakadikit. Pamahiin lang yun, Nay. Hindi siya nagtaas ng boses, pero mas nakakatakot yung calm niya. Kung pamahiin lang, bakit naninginig ka? Tanong niya. Wala akong sagot. Lumapit siya sa aparador, kumuha ng maliit na panyo na may nakabalot na something. Binuksan, bawang, konting asin, at isang pirasong lana. Hibla ng pulang sinulid na parang ganing sa lumang damit. Ito, sabi niya, ilagay mo sa bulsa mo at kapag may narinig kang kumalusko sa bubong, huwag kang titingala. Magdasal ka. Bakit bubong? Tanong ko, pero ramdam kong ayokong marinig ang sagot. Hindi na siya sumagot. Pinisilmi yung balikat ko. Makinig ka sa mga matatanda. Kasi kami, nakaligtas na. Kinabukasan, pagdating ko sa ukay, iba ang hangin. Tahimik ang palengke kahit maraming tao. Parang may iniiwasan lahat. Yung mga manok sa gilid hindi tumitilawk. Yung mga aso nakatago sa ilalim ng mga kariton, nakayuko. Parang may naaamoy na hindi nila kayang tingnan. Pagbukas ko ng pinto ng ukay, bumungad agad ang amoy. Mas malakas kaysa kahapon. Amoy malansa na may halong kandila at lupa. Nakita ko ang kahon ng sapatos.
Bukas. Mercy? Tawag ko. Nandun siya sa loob, nakatayo sa sulok, hawak ang walis. Maputla. Nico, nawala. Anong nawala? Hindi niya kailangang sabihin kasi nakita ko na. Wala na yung itim na sapatos. Paano nawala? Nakalak tayo eh. Umiling siya. Nakalak, oo. Pero may pumasok. Nang sinabi niya yun, may narinig kaming kaluskos sa kisame. Parang may gumagapang. Dahan-dahan. Maingat. Pero mabigat. Nanayo ang balahibo ko. Nanginig ang tuhod ko. Daga ba? Bulong ko. Kahit alam kong hindi daga. Tumingin si Mercy sa akin. Kung daga, sana daga. Biglang huminto yung kaluskos. Yung katahimikan pagkatapos, mas nakakatakot. Parang may humihinga sa itaas. Nakikinig. Sa labas, may dumaan na customer. Nagtanong ng presyo ng jacket. Pero hindi ko marinig ng maayos. Ang naririnig ko lang, yung sariling tibok ng puso ko. Lumabas ako saglit para huminga. Sa tapat, nakita ko si Buyet sa tricycle stand. Tinawag ko siya. Buyet, may napansin ka ba kagabi? Umiling siya, pero hindi niya ako tiningnan diretsyo. Ayokong magsalita. Bakit? Tumingin siya sa paligid, tapos lumapit. May nakita ko kagabi sa kalsada papunta sa palengke. May babaeng nakaitim, pero walang paa. Walang paa? Ulitin ko. Nalalamig na ang katawan ko. Oo, parang dumudulas lang sa putik at yung ulo nakayuko. Pero alam mong nakatingin. Sinusundan ka ba? Huwag mo nang tanungin. Basta, huwag kang magtagal mamaya. Uwi ka bago dilim. Pagbalik ko sa ukay, nandun si Aling Lita. Dalitang mukha pero halatang takot. Anong kagagahan to? May nawawalang sapatos? Hindi namin alam, Aling Lita. Pero biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa loob. Parang may nahulog na something sa bodega sa likod. Yung bodega namin, madilim, punong-puno ng sako ng damit. Walang ilaw, maliit ang bintana. Wala namang tao doon, pero ang boses niya hindi matapang. Kumuha siya ng flashlight. Sige, tingnan natin. Sumunod kami ni Mercy. Habang papasok sa bodega, lalo lumalakas ang amoy. Hindi na to amoy ukay. Amoy parang sirang karne na tinago sa lupa. Pagbukas ni Aling Lita ng pinto, sumalubong ang lamig. Para kaming pumasok sa ref. Nakita ko yung alikabok na parang umuusok sa sinag ng flashlight. Sa gitna, may nakapatong na sako na parang gumagalaw. Anong? Hindi ko natapos. May marahang ungol mula sa loob ng sako. Parang taong pinipigilang huminga. Nanginig ang mga daliri ko. Gusto kong tumakbo pero parang may pako ang paa ko sa sahig. Lumapit si Aling Lita. Nanginginig ang kamay. Dahan-dahan niyang binukhan ng tali. At may tumambad. Hindi ko makakalimutan. Isang ulo ng kambing. Pero hindi fresh. Tuyo. Parang matagal ng patay pero may basa pa ring tumutulo sa bibig. May amoy na masangsang. At sa tabi nun, isang pares ng buto. Mga buto ng tao. Maliliit. Parang kamay o paa. Napaurong ako. Nalamig ang buong katawan ko. Nalambot ang mga paa ko. Parang gusto kong sumaka pero wala akong mailabas. Diyos ko, bulong ni Mercy. Umiyak siya nang walang tunog. Biglang namatay ang flashlight. Sa dilim, narinig namin ang hininga.
Hindi namin hininga. Mas malapit. Parang nasa likod lang namin. May kumiskis sa sahig. Parang kuko sa kahoy. Tapos may boses pabulong. Halos dumidikit sa tenga ko. Hinahanap ko ang sapatos ko. Mapalunok ako. Hindi ako makasigaw. Nagsindi ulit ang flashlight. Pero hindi dahil sa amin. Parang may ilaw na sumindi sa dulo ng bodega. Sa siwang ng mga sako. At doon ko siya nakita. Yung bagong salta. Pero hindi na siya mukhang tao. Yung balat niya parang mas manipis. Mas maputla. Parang papel na binasa at pinatuyo. Yung mga mata niya, hindi na normal. Parang may dilaw sa gitna. Parang mata ng hayop. At yung bibig niya masyadong malapad kapag numingiti. Kita ang ngipin niya. Hindi pantay. Parang mga piraso ng basag na porselana. Sa kamay niya, hawak niya yung itim na sapatos. At sa kabilang kamay, hawak niya yung isa pang sapatos pero hindi leather. Parang balat. Balat ng tao. Narinig ko ang sarili kong impit na iyak. Si Mercy napasandal sa dingding. Aling Lita, kahit nanginginig, nakaawang ang bibig. Ano ka? Hindi siya sumagot. Umusad siya. Hindi naglalakad. Parang dumudulas. Parang wala siyang bigat. Pero ang presensya niya, sobrang bigat. Sa ukay, madaling magtago, sabi niya. Madaling palitan ang anyo. Madaling sabihing second hand lang. Biglang kumaluskos ang kisame. Parang may sumagot sa kanya. May tunog na parang pakpak pero hindi ibon. Mabigat. Basa. Sa taas, may dalawang matang kumislap sa dilim, nakasirip sa siwang ng yero. Pulang-pula. Hindi ko alam kung guni-guni ko o totoo, pero nung kumurap ako, naroon pa rin. Hindi siya nag-iisa. Bulong ni Mercy. Halos wala ng boses. Naramdaman ko yung bawang sa bulsa ko, parang umiinit. Naalala ko ang asin. Naalala ko ang lana. Naalala ko ang sinabi ng nanay. Magdasal. Pero paano ka magdadasal kapag ang bibig mo ayaw gumalaw? Lumapit pa siya. At sa bawat lapit, mas lumalakas ang amoy. Amoy lupa, dugo, at usok ng kandila. Babalik sa'yo ang daan, sabi niya ulit, mas malinaw. Dahil sinuot mo na sa isip mo. Hindi ko alam kung paano niya alam na buong gabi kong inisip ang sapatos. Oo, inisip ko. Na-curious ako. Na-imagine ko kung sino ang dating may-ari, kung anong buhay niya, kung bakit eleganteng itim. At ngayon, parang may sumagot sa curiosity ko. Biglang may narinig kaming sigaw mula sa labas, si Aling Belen. Hoy! Asin! Bawang! Ilabas niyo yan! Parang nabasag ang pagka-trance. Si Mercy biglang gumalaw. Dinukot niya ang supot ng asin. Ibinato sa sahig sa pagitan namin at nung nilalang. Pumutok ang supot. Kumalat ang asin. At sa unang beses, narinig ko siyang suminghap, parang nasaktan. Umatras siya ng bahagya. Hindi malayo, pero sapat sa amin para huminga. Takbo! Sigaw ni Aling Lita. Hindi na kami nag-isip. Lumabas kami ng bodega halos magkabunggaan.
Sa labas ng ukay, nagtipo ng ilang tindero. May mga hawak na bawang, may nagdadala ng luya, may isang matandang lalaki, si Mang Isko, kilala sa baryo na albularyo. Hawak ang duntot ng pagi na nakarap sa tela at isang sibat na tansa na luma pero makintab. "Huwag kayong lalapit," sigaw ni Mang Isko. "Iwalan niyo ang pinto. Huwag niyong titingnan sa mata." Pero huli na, paglingon ko, nakita ko sa loob ng ukay ang anyo niya. Humahaba sa pader, parang may ibang anyo. Sa kisame, may gumapang na parang malaking ibon o paniki. Narinig ko ang tunog ng balat na bumubuka, parang may hinahating tela. Tapos, isang malakas na tunog, parang may pumutok sa loob ng bodega. Sumigaw si Mercy, "Nico, may dugo!" Sa may pintuan ng bodega, may tumutulong maitim na likido. Hindi pula, halos itim. At ang amoy, masaksang, nakakahilo. Si Mang Isko, mabilis kumilos. Binudburan niya ng asin ang paligid, naglatag ng bawang sa pasukan, tapos sinindihan niya ang maliit na kandila at may binulong na dasal. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang bigat. "Hindi to basta magnanakaw," sabi niya. Mababa ang boses. "May kinain na to." Anong klase to?" tanong ni Aling Lita, nanginginig. "Aswang," sagot si Mang Isko, diretso. At may kasama siyang mandarangkal sa bubong. Kaya tahimik ang hayop, kayang mabigat ang hangin. Nung narinig ko yung salitang iyon, parang may umupo sa dibdib ko. Aswang! Hindi na siya kwento lang nung matatanda, hindi na siya pangtakot sa bata. Nandito siya, sa palengke, sa ukay, sa mismong araw-araw kong buhay. Biglang may sigaw sa loob na hindi tao, hindi hayop, parang halo ng dalawa, parang babae na may paos na tawa pero may halong ungol ng kambing. Tapos, biglang tumahimik. Sobrang tahimik. Walang kuliglig, walang tao, kahit ang palengke, parang huminto. "Umuwi kayong lahat," utosan ni Mang Isko. "Isara niyo ang mga pinto, maglagay kayo ng asin sa bintana. At ikaw," tinuro niya ako, "ikaw ang una niyang natipuhan. Huwag kang matutulog mag-isa." Parang gusto kong umiyak pero walang luha. Naka-freeze lang ang katawan ko. "Anong gagawin natin?" tanong ni Aling Belen. Sumagot si Mang Isko. "Sunugin ang sapatos at hanapin kung saan galing ang bale. Kasi ang gamit na yan, may pinanggalingang hindi matahimik." Hindi na kami nagbukas ng ukay kinabukasan. Sarado ang palengke ng kalahating araw. Kunwari may inventory ang munisipyo. Pero alam naming lahat, takot ang dahilan. Kinagabihan, sa bahay ni Aling Lita kami nagtipon. Ako, si Mercy, si Aling Belen, si Mang Isko, ilang lalaki sa palengke. May dalang asin, bawang, luya, may lana na pula sa pulso ko, tinali ng nanay. Nasa gitna ang kahon, pero wala ang sapatos. "Wala," sabi ni Aling Lita. Halos pabulong. "Wala talaga." Tahimik si Mang Isko. Tumingin siya sa akin. "Nico," sabi niya, "may naririnig ka ba sa panaginip mo?" Napalunok ako. "Opo." Nung tinanong niya, biglang bumalik ang mga gabing nakalipas. Panaginip ko. Naglalakad ako sa putik, may suot na itim na sapatos, pero bawat hakbang may tunog na parang may nadudurog na buto. May humahabol na hininga sa likod ko at may babaeng umiiyak sa malayo pero walang boses. Tapos palaging may pinto ng ukay na bukas, pero ang nasa loob hindi damit kundi anyo. "May umaakyat sa bubong," dagdag ko.
Halos ayaw lumabas ang salita. May kumakamot. Tumanggot si Mang Isko. Kaya kailangan nating tapusin to. Lumabas siya. May dala siyang maliit na palanggana. Pinuno niya ng asin at durog na luya, hinaluan ng bawang. Tapos may inilabas siyang maliit na tansa na pako. Hindi ko alam saan galing. Ito ang gagawin natin. Kung bumalik yung sapatos, huwag niyong hahawakan. Ilalagay niya sa asin at papakuan natin sa kahoy gamit ang tansa para hindi na makabalik sa may-ari. Pero kung hindi bumalik, tanong ni Mercy, namumugmug ang mata. Sumagot si Mang Isko, babalik yan kasi ang ukay, tulad ng sabi niya, daan pabalik sa kung kanino siya kumuha. Habang nagsasalita siya, may narinig kaming tahol ng aso sa labas. Isang tahol lang, tapos biglang naputol, parang sinakal. Sumikip ang dibdib ko. May kumaluskos sa bubong ng bahay ni Aling Lita. Dahan-dahan, parang may gumagapang. Huwag kayong titingla. Utusan ni Mang Isko. Pero kahit hindi ka tingla, mararamdaman mo yung bigat sa itaas, yung hangin na parang dumadampi sa batok mo. Biglang may tunog sa pinto. 3 katok. Mabagal. Sinusukat ang takot. Tok, tok, tok. Walang nagsalita. Halos hindi kami humihinga. Tok, tok, tok. Tapos may boses. Babae. Mahina. Parang umiiyak. Pahingi ng sapatos ko. Nung narinig ko yung boses, mas lalong nanlamig ang katawan ko kasi hindi boses ng lalaki, ibang boses. Si Mercy napahagulgol. Hindi siya yung kanina, iba. Tumayo si Mang Isko, mabigat ang hakbang. Lumapit siya sa pinto. Hawak ang buntot ng pagi sa isang kamay, ang tansa na sibat sa isa kabila. Hindi niya binuksan agad. Nagdasal siyang mabagal at mabilis. Tapos, binuksan niya ng biglaan. Walang tao. Pero sa sahig, may nakapatong. Isang pares ng itim na sapatos. Makinis, malinis. Parang bagong punas. Pero sa ilalim, may bahid ng putik. Putik na kulay itim. At sa ibabaw ng sapatos, may hibla ng buhok. Mahaba. Basa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napaatras ako. Natamaan ng upuan, halos matumba. Diyan na tayo. Sabi ni Mang Isko. Inilatag niya ang palanggana ng asin sa sahig. Maingat na ipinatong ang sapatos gamit ang tela. Hindi niya hinawakan. Tapos kinuha niya ang pakong na tanso at isang maliit na martilyo. Lahat kayo, magdasal. Utos niya, nagdasal kami. Ama namin, Aba Ginoong Maria, kahit nagkakandautal. Ang boses ko parang hindi akin. Habang ipinapako niya ang sapatos sa kahoy na tabla, may narinig kaming sigaw sa labas. Mahaba, matinis, parang hinahati ang hangin. Tapos may kumalabog sa bubong. Parang may bumagsak na malaking bagay at gumulong. Nanginginig ang tuhod ko. Nanayo ang balahibo ko hanggang batok. Ang puso ko parang gusto nang lumabas sa bibig ko. Pagkatapos ng huling pako, biglang bumigat ang hangin. Tapos parang may humigop ng init mula sa loob ng bahay. Namatay ang kandila. Pero hindi nagdilim. Parang mas maliwanag ang dilim. May boses sa labas. Ang boses ng lalaki. Galit na galit pero kontrolado. Hindi nyo alam. Ang binubuksan nyo. Sumagot si Mang Isko. Malakas. Hindi rin ikaw ang may-ari mang kinuha mo. Tapos, isang tunog na parang pakpak na humampas. At biglang nawala. Walang yapak. Walang alingaw-ngaw. Parang binura ang presensya. Pero ang amoy, naiwan. At sa gilid ng pinto, nakita namin ang bakas sa putik.
Hindi paa ng tao. Parang kuko. Parang 3 daliri na mahaba. Kinabukasan, pumunta kami sa ukay. Kasama si Mang Isko. Pinabuksan niya ang bodega. Pagbukas, sumalubong ang baho. Mas grabe. At sa sulok, sa likod ng mga sako, may nahukay kaming maliit na hukay sa lupa ng bodega. Hindi namin alam na may lupa pala sa ilalim. Akala namin simento lang. Pero may bahagi palang tinabunan. Doon namin nakita. Mga buto. Marami. Halo-halo. May bungo na maliit. May panga. May buto ng daliri. May punit na tela ng babae. May lace. Kulay puti na naging kulay abo na. May isang ID lace na may pangalan. Pero hindi ko na sasabihin. Naalala ko lang. May nawawalang dalaga sa kabilang barangay 2 buwan bago noon. Ang sabi, umalis daw. Sumama sa lalaki. Hindi na bumalik. Biglang sumikip ang lalamunan ko. Parang gusto kong sumigaw pero walang lumalabas. Diyos ko. Sabi ni Aling Lita, naupo sa sahig. Sa tindahan ko, nangyari to? Daan. Bulong ni Mercy umiiyak. Totoo. Daan. Tinawag ang barangay. Tinawag ang pulis. Pero alam niyo naman sa probinsya noon, maraming bagay na hindi na pinapalawak. May mga bagay na tahimik na para daw walang gulo. Para daw walang takot. Pero paano mo itatago ang takot kung bawat gabi may kumakaramot sa bubong? Nung nasunod na mga linggo, may mga ulat pa rin. May nakikitang anino sa palengke pag madaling araw. May naririnig na tawa sa bakanteng lote. May asog na tatagpo ang patay. Na parang tinuyo ang dugo. Si Mercy umalis. Bigla na lang siyang hindi pumasok. Ang sabi ay umuwi sa Bicol. Sa lola niya. Si Aling Lita ay sinara ang ukay-ukay. Ipinagbenta ang pwesto. Hindi na siya bumalik sa palengke. Ako, nagtagal pa ako ng konti. Pinilit kong magpakatatag. Pero isang gabi, pauwi ako. Naramdaman kong may sumusunod. Hindi ko nakita. Pero narinig ko. Yung tunog ng sapatos sa putik. Dahan-dahan kasabay ng hakbang ko. Pero hindi tugma. Parang naglalaro. Pagbilis ko, bumibilis din. Pagbagal ko, bumabagal. Tapos may boses sa hangin. Hindi malakas pero malinaw. Babalik sa'yo. Ang daan, doon ako tumakbo. Hindi ko na inintindi kung madapa ako sa kanal. Humagulgol ako habang tumatakbo. Hingal na hingal. Parang sinusundan ng hangin. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si nanay sa pinto may hawak ng asin at bawang. Nakabantay, parang alam na niyang may mali. Hindi na ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Nagpaalam ako sa palengke sa mga kaibigan. Kilalipasan ng 2 buwan. Lumuwas ako ni nanay sa Manila. Tumira sa kamag-anak. Iniwan ko ang probinsya na parang iniwan ko rin ang lumang balat ko. Pero kahit lumayo ako, hindi na ako bumalik sa pagiging dati. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa ukay-ukay, kahit sa Divisoria, kahit sa mga thrift shop, hindi na ako tumitingin sa sapatos. Lalo na sa itim. Lalo na sa leather na masyadong maayos para sa second hand. Kasi natutunan ko, hindi lahat ng gamit sa ukay. Simpleng napaglumaan lang. May ibang gamit na napagdaanan ng paghihirap. May ibang gamit na napagdaanan ng kamatayan. At may ibang gamit na ginawang daan. Kaya kung may iiwan akong aral, ito yon. Mag-ingat sa estranyo, lalo na sa mga tahimik na laging nakatingin. Makinig sa mga matatanda kahit parang pamahiin lang. At igalang ang patay. Kasi may mga bagay na hindi mo dapat ginagalaw. Kapag hindi mo alam ang pinanggagalingan at kung sakaling may marinig kayong kumakamot sa bubong, mga kaibigan, huwag kayong titingla. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. God bless and more power. Kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. God bless at ingat lagi.